May bagong deal na ginawa di umano ang Warriors sa Miami na nag-fail din. Sinubukan kasi nilang ibigay si Wiggins at multiple first round pick para kay Jimmy Butler. So gusto rin ng Miami na yun ang maging kapalit. Kaso nag-decline si Butler. Dahil ang sinabi niya, wala siyang interest na pumirma ng kontrata sa Golden State. Suns lang yung interest niya. Ang Memphis naman na meron ding interest kay Butler, hindi rin sumang-ayon sa hinihingi ng Miami na mga batang player at mga first round pick. Yung isang team naman na dumagdag doon, Pelicans. Meron silang pamalit at pwedeng tumapat sa kontrata ni Butler, si Brandon Ingram. Kasama din sa trade na yon ang Raptors. Wala na rin sa 48 hours yung deadline kapag PH time. Until Friday 3 AM na lang kasi yun. Mukhang overtime nito si Sham kung sakali. Siya lang yung magiging bantay. Wala na kasi si Woj. Kahit yung agent ni Butler nag-iintay kung saan matitrade yung alaga niya. Kaso ang problema, imbes na yung management ng kada team yung mag-decline, si Butler ang humaharang at sasabihin niyang hindi siya pipirma. So sorry sa sasabihin ko para may topak talaga to si Butler eh. Gusto niyang umalis at ma-trade tapos haharangin niya. I-insist niyang gusto niyang mapunta sa Phoenix Suns. Sinabi na ni Bradley Beal wala siyang balak tanggalin yung no trade clause niya. Kahit yung agent niya binanggit na rin yun. Kahit pa maging free agent si Butler at i-decline niya ang kanyang player option, mahihirapan siyang isign ng Phoenix Suns kahit pa gustuhin nila. Pwera na lang kung ang kukunin ni Butler ay below 20 million. Hanggat hindi kasi naaalis yung isa, kina Kevin Durant, Bradley Beal at Devin Booker, may total silang $161 million agad sa kanilang cap room. Konti na lang yung margin at ang maisasign nila mga minimum contract player. Ang target kasi di umano ni Butler makapirma pa ng max contract hanggang mag-retire siya. Kung sa Suns din naman pupunta si Butler, baka magawan pa ng medical team nila na maging healthy pa siya, katulad na nangyari dati kay CP3 at Kevin Durant. Based naman kay Chris Haynes, wala nang team ang may interest kay Butler para papirmahin ng kontrata. So parang mali pala yung statement ko dun. Tanging Golden State na lang ang may interest na papirmahin si Butler ng contract kung matitrade siya dun. Kaso nga ayaw dun ni Butler. Kahit si Kevin Garnett naaasar na rin kay Butler na di umano dapat gawin ng Miami, i-buyout na ang kontrata niya para hindi na siya makakuha ng gusto niyang kontrata. Total, sinususpindi rin naman ng Miami at mahahabol din ni Butler yung mga perang nawala sa kanya dahil sa suspension. Meron kasing player association. Sa Dallas ulit, si PJ Washington biglang hindi maglalaro sa game versus Sixers. Ikalawang game na to na mamimintes ni Washington after ng trade sa Dallas. Personal reason di umano ang dahilan. Nung unang game sa Cavaliers kaya hindi siya naglaro, meron siyang knee injury. Ito naman biglaan nagkaroon ng personal reason si Washington kaya nagtaka agad yung iba doon. So ito nababasa ko lang sa mga forums na nagpo-protesta yung ibang players ng Mavericks dahil sa ginawa nilang trade. Si Kyrie Irving naman hindi naglaro noong nakaraang game versus Cleveland. Nabase kay Sham, nalaman lang ni Kyrie yung trade habang nasa training session siya prior ng game ng Cavaliers na doon biglaan hindi naglaro si Kyrie. Sa lahat ng mga star player din na nakasama ni Kyrie mula Cleveland, Boston at Nets, tanging si Luka yung player na hindi siya nagkaroon ng issue. Suportado rin kasi ng management itong si Kyrie. Game time decision ngayon si Kyrie versus Philadelphia. Base pa doon, willing di umanong i-retain si Kyrie ng Dallas para mapapirma sa off-season na pwede siyang magkaroon ng $266 million sa loob ng 4 na taon or kaya nasa $313 million sa 5 taon. Pero hanggat hindi nakakapirma si Kyrie ng kontrata, hindi pa sigurado yun. At possible pang lumipat si Kyrie ng ibang team dahil nga sa nangyari kay Luka. Injury prone na rin si Kyrie, going 33 years old na rin pagdating ng March.